Nga ba ang kalagayan ni Miss Bea Alonzo matapos nga na makansela ang kanyang kasal sa Spain? May mga kumakalat kasing balita ngayon, lalo na po sa social media, kung ano na po ang kalagayan ni Bea. So yun ang ating pag-uusapan, ano. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So, ngayon ay may mga kumakalat po kasing balita, no, dito po patungkol kay Miss Bea Alonzo matapos pong makansela ang kanya pong wedding na magaganap sana sa Spain. Sa industriya kasi ng showbiz sa Pilipinas, bihira ang mga personalidad na nananatiling sentro ng interes sa publiko sa loob ng maraming taon. Isa sa mga artistang patuloy na sinusubaybayan ng mga fans at entertainment press at social media user ay si Bea Alonzo. Kilala hindi lamang sa kanyang matagumpay na karera sa telebisyon at pelikula, kundi maging sa kanyang pribadong buhay na madalas nagiging laman ng balita. Muling naging usap-usapan ang aktres matapos kumalat ang online ng mga aligasyong may kinalaman umano sa kanyang relasyon kay Mr. Vincent Co. Sa nakalipas na mga linggo ay samot-saring usap-usapan ang lumitaw sa social media at ilang entertainment platform tungkol sa di umano'y hindi natuloy na wedding plans ng dalawa. Kasabay nito ang espekulasyong ukol sa umano'y prenuptial agreement at posibleng hindi pagkakaunawaan sa aspetong pinansyal at maging mga walang kumpirmasyong pahayag tungkol sa emosyonal na kalagayan ni Bea. Ngunit sa gitna ng matinding online speculation, isang mahalagang tanong ang dapat sagutin. Ano nga ba ang totoo at alin nga ba ang nananatiling haka-haka lamang? Ang simula ng mga usap-usapan na upisang umugong ang mga balita nang mapansin ng ilan ng netizen ang umano'y pananahimik ni Bea at Vincent tungkol sa kanilang relasyon. Kasabay nito ang mga blind items sa social media posts na nagsasabing may paghahanda umanong ginagawa para sa isang engranding kasalan sa Spain. So dahil parehong prominenteng personalidad ang sangkot, isang sikat at na aktres at isang kilalang negosyante, mabilis na naging interesado ang publiko. Ang ilang entertainment vloggers at vloggers ay nagsisimulang magbahagi ng di umano'y insiders preparations, di umano'y tungkol sa mga travel plans at maging sa mga detalye ng magiging married life ng dalawa. Gayunpaman, mahalaga ding idiin na karamihan sa mga impormasyong ito ay hindi pa totoong verifikado. Wala pang opisyal na confirmation tungkol sa anumang wedding arrangement. Sa mundo kasi ng entertainment journalism, malaking pagkakaiba ang reported allegedly confirmed at madalas kasi ang mga kwento ay lumalaki dahil sa social media amplification kahit wala pang malinaw na ebidensya. Isa sa pinakamainit na bahagi ng usapin nila ang di umano'y prenuptial agreement or prenup. At ayon sa ilang online discussion, nagkaroon ng umano ng sensitibong usapin tungkol dito bago pa man umano umusad ang kasal. At para sa maraming Pilipino, sensitibong usapin ang prenup dahil madalas itong inuunawa bilang simbolo ng kakulangan ng tiwala sa relasyon. Ngunit ayon sa mga legal experts, lalo na sa mga high-profile couples, ang prenup ay hindi nakakaibang hakbang. Karaniwang ginagamit ang prenup upang malinaw na mapagkasunduan ng pamamahala ng assets, negosyo, inheritance, investments, at iba pang financial obligation bago pa man ang kasal. Sa mga pamilyang may malalaking negosyo at ari-arian, madalas itong bahagi ng legal at financial planning. At sa kaso po ni Bea at Vincent, parehong may financial standing ang dalawa. Kilala si Bea Alonzo bilang isa sa pinakamatagumpay na artista sa kanyang henerasyon at bukod sa showbiz income, mayroon din siyang investment sa properties, endorsement at negosyo. Samantalang si Vincent Co ay mula umano sa isang prominenteng business family. So dahil dito, maraming observers ang nagsasabing hindi imposibleng mapag-usapan ang isang prenup arrangement. Ngunit muli, wala pa ring opisyal na konfirmasyon na nagkakaroon ng alitan ukol dito. So isa sa mga malinaw na aspeto ng isyong ito ay kung paano pinapalaki ng social media ang mga hindi kumpirmadong impormasyon. Sa panahon kasi ngayon, isang hindi pag-like sa larawan o kawalan ng public appearance upang magsimula ang samot-saring teorya online.
Meron din mga netizen na nag-a-analyze pa ng body language, social media activities at mga dating interviews ng aktres upang ang kanilang hinala ay talagang masuportahan. Ang iba naman ay agad nagbibigay ng opinion kahit wala pang malinaw na ebidensya. Ito ay sa mga hamon ng celebrity couple sa kanilang digital age ngayon. Ang pribadong buhay ng mga artista ay nagiging public property sa mata ng ilang tao. Kahit hindi naman talaga sila detalyado, dapat na ilantad o pag-usapan. So dahil dito, hindi rin maiwasan na lumitaw muli at nagbalik ang nakaraan patungkol kay Dominic Roque yung issue niya. Hindi rin na maiwasan na may kumpara ng publiko ang kasalukuyang intriga sa nakaraang relasyon ni Bea at Dominic. Matatanda naging usap-usapan din noon ang kanilang engagement at ang mga balitang hindi umano natuloy ang kanilang kasal. So dahil dito, maraming netizen ang agad na nagkaroon ng emotional reaction sa bagong issue. Ang ilan ay nagpahayag ng awa o simpatya para kay Bea, habang ang iba naman ay nagtanong kung may pattern nga ba sa kanilang relationship. Ngunit ayon sa ilang relationship observer na dapat ay maging maging observant tayo at mas mapili tayo sa mga words na gagamitin natin, kasi meron din pong isang bahagi sa buhay ni Bea na kung saan marami pong nagpapakalat ngayon na yung isa sa pinaka-importanteng bahagi ng buhay ngayon ni Miss Bea Alonzo ay naging talk of the town, kasi nga po naging basihan ng pag-uugnay ng pangalan ni Bea Alonzo na sa depression. Sabi sa social media, mabilis kumalat ang mga headline na tila pinapakita bilang katotohanan na ang aktres daw di umano ay dumaranas ng depression. Subalit hanggang ngayon wala pang opisyal na pahayag mula kay Bea Alonzo sa kanyang kampo na nagpapatunay dito. Mahalagang tandaan ng depression ay isang seryosong mental health condition na nangangailangan ng professional diagnosis. Hindi sapat na basehan ng pagiging tahimik, emosyonal o pag-iwas sa publiko upang sabihin agad na may depression ng isang tao. Maraming mental health advocates na nananawagan na maging responsable ang publiko at media sa paggamit ng terminong may kaugnayan sa mental health. Ang maling paggamit kasi ng salitang depression ay maaaring magdulot ng stigma at misinformation. Natural lang na makaramdam ng lungkot, stress or emotional exhaustion ng isang tao matapos ang anumang personal na pagsubok. Ngunit hindi ito nangangahulugan agad ng clinical depression, kasi marami nagpapakalat ngayon sa social media na kaya daw walang appearance, walang statements at nananatiling tahimik si Bea because she was battling for mental health depression, 'di ba? Which is parang it's parang masyado ng over yung mga ganitong klase ng balita. So, sa isa ring mahalagang aspeto ng pressure na kinaharap ngayon ni Bea Alonzo tulad ni Bea or ng mga celebrity sa loob ng maraming taon, naging bukas kasi sa publiko ang ilan sa pinakamahalagang bahagi ng kanilang buhay. Mula sa kanyang career milestone hanggang sa kanyang relasyon, sa bawat relasyon ng isang celebrity, tila may inaasang agad ang publiko. Engagement, kasal, pamilya, kapag hindi ito natuloy, kadalasang nagiging sentro ito ng intriga at judgment. Ngunit ayon sa ilang entertainment analyst, may mga pagkakataong nakalimutan ng publiko na ang mga artista ay ordinaryong tao rin na may sariling emotional struggles, personal boundaries at pribadong desisyon. Ang katahimikan ni Bea at Vincent, isa rin ito sa mga nagpapalakas ng spekulasyon ng pananahimik ng dalawang panig. Ngunit sa entertainment industry, hindi naman bago ang ganitong sitwasyon. May mga celebrities kasi na pinipiling wag magsalita agad upang maiwasan ang paglala ng intriga. Ang iba naman ay naniniwalang hindi lahat ng pribadong issue ay kailangang ipaliwanag sa publiko. So sa kabilang banda, may mga netizen din na nagsasabing ang kawalan ng denial ay maaaring indikasyon na may katotohanan ang mga balita. Ngunit para sa ibang observers, hindi rin makatarungang mag-assume batay lamang sa katahimikan. Ano kaya ang matututunan ng publiko sa isyong ito? Sapagkat itong isyong ito isang halimbawa kung gaano kabilis mabuo ang katotohanan sa social media, 'di ba? Kahit wala pa pong fact-checking, kahit wala pong mga base lang po sa opinion ng nakakarami.
So, ano't ano man po ang kalagayan ngayon ni Miss Bea, 'di ba? Parang let's be all pray for Bea Alonzo na talagang makayanan niya lahat ng mga intriga at lahat ng mga pinagdadaanan niya sa ngayon. Pero base po sa ating pong mga reports at base po dun sa ating mga research na wala pa pong direkta talaga na sinasabing dumadaan nga po siya sa matinding depression. So lahat po yun ay fake news. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone.